Sumasampalataya ako sa isamang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa at kay Kristo ang bugtong ng Haglia at ating Panginoon na sa iwa ng Espiritu Santo ang anak ng Maria nagmusa sa Panginoon sa krus ng patay lumabas sa tao ng patay sa ikatlong araw ay mabuhay tuloy maging sa langit at katuklos sa kanan Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Wala papalito sumasampalataya ako sa Espiritu Santo sa banal na Iglesia na pangkalahatan sa kapuluhan ng mga taong pinili ng Diyos sa pagkawalan ng mga kasalanan sa muling pagkabuhay ng katawan sa buhay ng pagpapahal ay natin mamusap ka sa akin. Hymn number 20. Minsan pa po ay sa mapagpalang araw ng Panginoon sa inyo, Lumban Reformed Baptist Church. Papasalamat ako at pupuri sa Panginoon sa pakikisama sa inyo bilang mga kapatid ko sa pananampalataya sa araw na ito ng ating pagsamba. Purihin ng Diyos ang mainit na pagtanggap ninyo sa Kanyang salita at mainit din na pakikisama natin sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Muli po, akin po ang pribilehiyo
na dalhin sa inyo ang mensahe na mula sa banal na salita ng Diyos. May isa pong popular na kwento tungkol kay Reyna Elizabeth, isa sa mga popular na historical figures, especially sa world history. Si Queen Elizabeth I, minsan nagbigay siya ng utos sa isang lalaki na pumunta sa isang bansa upang sundin yung mahalagang lakad ayon sa layunin ng reyna. Pero sumagot ang lalaki, gusto ko man pong sundin, ngunit hindi ko pong magawa. Napakarami ko pong inaasikaso sa aking sariling negosyo. Tiyak na maluluhi ito kung aalis ako. Sumagot ang reyna, Ginoo, kung gagawin mo ang aking utos, ako ang mag-aasikaso sa negosyo mo. Nang bumalik ang lalaki, napatunayan niya tapat ang reyna sa kanyang pangako. Tunay ngang inalagaan nito ang kanyang negosyo. At sa katunayan ay higit pang naging maunlad dito mula sa kanyang pag-aasikaso noon. Bagamat itong salaysay na binabanggit ko tungkol kay Reyna Elizabeth ay hindi natin lubusan na mag-verify kasi wala itong original na basihan. Pero sabihin natin totoo, itong pangyayari nito, alam natin hindi ito imposible sa Reyna sapagkat siya ay nasa makapangyarihang posisyon. Kaya niyang palaguin ang isang negosyo dahil sa mataas niyang posisyon sa isang bansa. Makita natin dito kung ang isang tao na makapangyarihan ay kayang pangalagaan yung miyembro ng lipunan na masasabi natin good citizen. Hindi natin dapat ito kaligtaan lalo higit sa Diyos. Hindi kayang tapatan ng sino mang tao o ng sino man sa nilikha ang kapangyarihan ng Diyos. At gayon din itong Diyos na makapangyarihan, bakit niya tayo pangangalagaan? Malinaw na sinasabi ng Biblia, siya ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Inibig niya tayo sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi niya tayo iwan at hindi niya tayo pababayaan. May kaaliwan sa katotohanan ng pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang bayan. At pagbulay-bulayan natin ito sa pamilyang na talata sa Lumang Tipan. Babasahin ko sa inyo yung Isaiah chapter 40, at kukunin natin yung ating pangangaral sa talata 27 hanggang talata 31. Isaiah, kabanata 40, talata 27 hanggang 31. Ito po yung ating mababasa. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ito po ang salita ng Diyos, at bago natin mapakinggan yung pangangaral ng ating talata, tayo po ay muling manalangin sa mahal po. Aming dakila at banal na Diyos, tunay nga na patuloy po kami umaasam ng pagpapala mo para sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mensahe mula sa iyong salita. Kaya aming dalangin, Panginoon, because of the Lord Jesus Christ, talagang kumilos ka ng mga pangyarihan sa oras na ito. Ikaw ang siyang tumulong sa amin na talaga maging tagapakinig at maging tagapagsagawa ng iyong salita, sapagkat hindi kami nagpapakumbaba sa iyo. Wala kaming magagawa iwalay sa iyong biyaya. Kaya dalangin po namin ang makapangyarihang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kami na magkaroon ng kababaan ng aming mga puso sa iyong katotohanan. At ito yung magdala ng kaligtasan sa mga wala pa sa Panginoong Hesukristo, at magbigay ng
katatagan at kalakasan sa pananampalataya sa mga banal sa hapong ito na miyembro ng iyong lokal na iglesia. Dalangin po namin sa iyong bagay nito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At dito sa ating talata, inutusan ng Diyos si Propeta Isaiah na alipin yung mga tao ng Diyos. Sapagkat dito sa konteksto ng Isaiah chapter 40, merong banta na ipapatapon ni Yahweh ang bayan ng Israel sa Babylonia dahil sa kanilang pagkakasala. Ito yung tiyak na mangyayari sa kanila. Pero nagbigay ng mensahe ng encouragement ang Diyos sa bayan ng Israel para manatili yung mga tunay na Israelita ng Diyos sa kanilang paniniwala at pananampalataya kay Yahweh. So merong pangako na darating ang panahon sa hinaharap na panunong balikin niya yung bayan ng Israel sa kanilang lupain mula sa pagkatapon nila. Subalit talagang napakasakit ng balita sa bayan ng Israel na sila ay ipapatapon sa ibang bansa at sila ay parurusahan ng Diyos sa lugar ng Babylonia. Sila ay ginawang alipin, nawasak yung templo bilang simbolo ng presensya ng Diyos sa kanilang bayan. Ito yung mangyayari sa kanila, talagang nakakapanghina ng kanilang kalooban. Kaya dito sa ating talata na binasa, inilantad sa atin yung kanilang reklamo sa Diyos. May pag-aalinlangan sila sa mensahe ng Diyos na muli silang makakapanumbalik sa kanilang lupain sa hinaharap dahil sa konfrontasyon sa kanilang isipan ng magiging matindi nilang parusa dahil sa kanilang kasalanan. Inilantad ng ating talata yung reklamo ng mga tao sa Huda. Kahit malapit na nilang matanggap yung mensahe ni Isaiah, meron silang reklamo dito na nagmumula sa pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Sa inyong pinakita sa atin ang verse 27, pinagdududahan nila yung kapangyarihan ng Diyos mula sa mga pahayag. Ang aking lakad ay nakatago sa Diyos. So para sa kanila, dahil sa matindi nilang kaparusahan na malalasak dahil sa kanilang kasalanan, ay limitado ang Diyos para iligtas na sila. Yan ang kanilang iniisip sa kanilang sitwasyon na napakahirap. Tila nawala na ang atensyon ng Diyos sa kanila bilang pinagpalang bansa sa lumang tipan. Bigyan silang pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinagot ito ng Diyos sa Isaiah chapter 40. Bago niya ilantad yung mga reklamong ito. Kung papansinin ninyo yung talata 12 hanggang talata 26, lahat ng mga detalye diyan, katunayan ng kapangyarihan ng Diyos. Ano yung mga pinakita sa detalye ng mga naunang talata? Yung kapangyarihan ng Diyos, lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala. Yung kapangyarihan ng Diyos, nagpapanatili sa lahat ng kanyang mga nilikha. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi siya kayang hamunin kahit ang sino mga pinuno. At gayon din, walang kabuluhan yung mga huwad na Diyos-Diyosan dahil makapangyarihan ng tunay at buhay na Diyos. Yan yung binanggit na mga detalye sa mga naunang talata. Kung ganito ang tunay at buhay na Diyos, talagang makapangyarihan niyang matutupad anuman yung kanyang pangako sa bayan ng Israel. Sinagot yan ng Panginoon dito sa mga naunang talata. Subalit meron pa silang isang pagdududa. Hindi lamang nila pinagdududahan yung kapangyarihan ng Diyos na nangako ng kanilang future restoration. Pinagdudahan din nila yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Yun yung isa pang detalye ng talata 27. Hindi lamang merong tanong na sila tila nawala, nakatago sa paningin ng Diyos. Mas mainam na salin dito sa verse 27 yung mga salita, ang aking karapatan ay hindi pinapansin ng Diyos. Yan yung mas mainam na salin. Kahit tingnan natin yung translation sa ESV. Ang ibig sabihin, yung kanilang pagsusumamo sa Diyos at paghingi nila ng tulong, tila binabalewala ng Diyos. Tila hindi sila pinapansin. Kaya pinagdudahan nila hindi lamang yung kapangyarihan ng Diyos, kundi gayon din yung kabutihan ng Diyos sa kanila. At napakahalaga nito. Napakahalaga ng issue ng kabutihan ng Diyos kaugnay sa kanyang pangako.
Sapagkat kung ang Diyos ang makapangyarihan ay laban sa atin, wala tayong favor na matatanggap sa Kanya. Kung ang makapangyarihan Diyos ay nagdesisyon sa kalagayan ng bayan ng Israel, talagang tutupukin ko na kayong lahat at wala akong ititira sa inyo, wala silang magagawa. Pero hindi lamang kapangyarihan ng Diyos yung pinatunayan sa kanila ng Panginoon. Pinapatunayan sa kanila yung Diyos mayroong dahil na kabutihan sa kanila. Napakatayong ng biyaya ng Diyos sa kanila bilang kanyang bayan sa lumang tipan. Kaya tinulungan ng Diyos dito sa ating talata na maunawaan ng bayan ng Israel yung kanyang sundulan ng pagmamalasakit sa kanila. Dito sa mga talata na ating binasa, napakahalaga sa ating pananampalataya at talagang huwag makalimutan yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano o bilang kanyang lokal na iglesia. Bago kaharapin ang bayan ng Israel sa lumang tipan, yung parusa ng Babylonian exile sa kanila, ito yung pinatag sa kanila ng Diyos. Nagmamalasakit ako sa inyo, kaya maiingatan hanggang sa wakas yung mga tunay na Israelita kahit sa gitna ng parusa ng kanilang bansa. Kaya huwag natin ito kalimutan bilang mga mananampalataya na nasa atin ay kumpletong revelasyon, hindi lamang ng lumang tipan, hindi ng bagong tipan. Dapat tayong magpatuloy sa katapatan sa Diyos, mayroong mang pakikibaka sa mga tentasyon at anumang hadlang with that thought, with that knowledge who our God is. Nagmamalasakit sa atin ng Diyos. Huwag natin kalimutan yan. Kaya pakiniwan ko sa inyong mensahe, tiyak na mayroong biyaya sa anumang kahinaan, sa gitna ng mahirap na panahon, dahil ang Diyos ay may dakilang pagkalinga sa kanyang bayan. Minsan pa, tiyak na mayroong biyaya sa anumang kahinaan sa gitna ng mahirap na panahon, dahil ang Diyos ay may dakilang pagkalinga sa kanyang bayan. Mahalaga nating maunawaan yan. Dahil yung tunay na pagmamalasakit ng Diyos sa atin, yung nagpapatunay na tiyak tayo sa kaaliwan ng mula sa Kanya. Yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin, yung nagbibigay sa atin ng katunayan, iingatan niya tayo hanggang wakas. We can use this biblical truth for us to have assurance sa comforting grace ng Diyos sa atin, katulad ng tinalakay natin this morning. At kanina tinalakay natin yung perseverance at preservation sa atin ng Diyos sa kaligtasan. Bakit tiyak tayo doon? Uuwi tayo sa kung sino ang ating Diyos. Siya ay nagmamalasakit sa atin. Yung mga reklamo na matatagpuan natin dito sa verse 27, ang isa sa mga suliranin ng mga reklamo ito ay dahil sa mali nilang pagkaunawa sa Diyos. Kaya mahalagang makilala natin kung gaano kadakila, gaano kasagana sa biyaya yung Diyos na nagligtas sa atin. At dito magkakaroon tayo ng katiyakan sa lahat ng mga matatamis at mabuti niyang pangako na pinapakilala sa atin ng kanyang salita. Hindi dapat magkaroon ng pagdududa, hindi lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi rin natin dapat pagdudahan yung kanyang sagan ng pagmamalasakit sa atin bilang kanyang mga tinubos. Binibigyan tayo ng katiyakan dito sa ating talata na anumang taglay na kapangyarihan ng Diyos na buhay at tunay, gagamitin niya para pangalagaan yung kanyang bayan. Ganyan yung gagawin ng Diyos sa kanyang mga tinubos. Kaya pansinin natin yung katiyakan ng pangangalaga sa atin ng Diyos. Mula sa dalawang katotohanan, gusto ko itong i-summarize sa inyo. Una, ang Diyos sa kanyang katangian. At yung ikalawa, ang Diyos sa kanyang pangako. So tingnan natin yung dalawang buod na ito at makikita natin yung tiyak na pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan. Una, ang Diyos sa kanyang biyaya.
pinapakita na malinaw ng ating talata, mayroong katangian ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katiyakan sa kanyang katapatan na magmalasakit sa atin. Napansin niyo ba kung ano yung katangian na nasa ating talata? Anong attribute ng Diyos? Malinaw na sinasabi diyan yung katangian ng Diyos na siya ay walang hanggan. Siya ang Diyos na walang hanggan. Kaya walang katapusan yung pangangalaga niya sa kanyang mga anak. Yung pagiging walang hanggan ng Diyos, binigyan niya ng pagsasalungat. Pagkukumpara ng ating talata, kinumpara iyan sa mga dakilang nilikha ng Diyos na limitado sa oras, limitado sa espasyo. Sinabi ng ating talata, yung mga dulo ng daigdig may hangganan. Yung Diyos na walang hanggan, wala nito. May ganung pagkumpara para maintindihan natin yung pagiging walang hanggan ng Diyos. At dahil sa eternal nature ng Diyos, hindi siya dapat natin ipakilalim sa diwa natin na pag-iisip na nagbibigay ng limitasyon sa Kanya. Huwag natin yung gawin sa Diyos. Because He is the eternal God. Hindi siya sakop ng kahinaan ng sanglilikha. Muli, may hangganan yung dulo ng daigdig. Ang Diyos wala. At ngayon din sa ating mga kaisipan, huwag natin bigyan ng limitasyon ang Diyos sa kanyang kabutihan at pangangalaga sa atin. Ang walang hanggang katangian ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na siya ay matapat sa walang hanggan, kabilang dito yung katotohanan ng kanyang pangangalaga sa atin. Ayan ang kaugnayan ng mga katotohanan na ito, because from that truth that God is eternal. Itong talata na ito sa Lumang Tipan, isa yan sa mga malinaw na batayan that God is eternal. Siya ay walang hanggan. At dahil taglay ng Diyos ang katangian ng pagiging walang hanggan, ang epekto nito ay hindi siya nagbabago sa kanyang sarili, gayon din sa kanyang mga pangako. Tayo bilang mga tao, pabago-bago tayo ng mga isipan, pabago-bago tayo ng ating mga ginagawa. Hindi gayon ang Diyos. Hindi nagbabago yung Diyos dahil sa katotohanan na siya ay walang hanggan. Kaya malinaw na mababasa natin sa mga talata ng Biblia yung kalagayan ng Diyos na hindi siya nagbabago. Bigyan ko kayo ng halimbawa sa Malakias chapter 3, verse 6. Pagkatapos ng pagbabalik ng mga Israelita mula sa Babylonia, ay tinupad ng Diyos yung kanyang pangako dito sa Isaiah 40. Guess what? Ang ginawa ng mga Israelita, bumalik sa kanilang pagkakasala. At ito yung mensahe ng Diyos sa kanila because of their obstinacy. Sa kanilang rebellion, kinonkontra sila ng katotohanan sa Malakias 3 verse 6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya kayong mga anak ni Jacob ay hindi nalipol. Pansinin niyo yung pagiging unchanging ng Diyos. At bakit may ganun siyang kalagayan? Dahil sa kanyang katangian na siya ay walang hanggan. Kaya pagdating sa Bagong Tipan, pamilyar tayo sa talata ng Santiago chapter 1 verse 17. Malinaw na nagpapakita sa atin ng detalye na ang Diyos ay walang pagbabago sa kanyang sarili. Aking babasahin, nagmumulat sa Ama ng mga ilaw na sa kanya ay walang pagbabago o anino dahil sa alinuman dahil sa pagbabago. Hindi nagbabago yung Diyos because of His nature na siya ay walang hanggan. Kaya sa mga bahagi ng banal na kasulatan na nagpapakita ng pagbabago ng Diyos sa pakikitungo sa kanyang sanglilikha, mahalaga na maunawaan natin na walang pagbabago sa karakter ng Diyos. At gayon din, walang pagbabago sa mga plano ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang layunin at hindi siya nagugulat sa mga nangyayari sa sanlibutan. Bagaman tunay siyang
nakikipag-ugnayan sa nagbabagong nilikha, lahat ng nangyayari ay ayon sa kanyang itinakdang plano na hindi magbabago dahil siya ay walang hanggan na Diyos. At mula dyan, maunawaan natin, maiingatan na tayo. At yan ay dahil hindi siya nagbabago mula sa kalakasan tungo sa kahinaan. Hindi magbabago ang Diyos mula sa kapangyarihan patungo sa pagkapagod. Kahit pa mayroong problema ng kasalanan sa sanlibutan, kahit pa may oposisyon sa kaharian ng Diyos sa sanlibutan, nananatiling makapangyarihan ng Diyos at siya ay malakas na isinusulong ang kanyang kaharian sa tiyak na kaganapan. Dahil siya ang Diyos na walang hanggan. Lahat ng mga pinili ng Diyos sa kaligtasan ay tiyak na makapapanatili dahil hindi nagbabago yung plano ng walang hanggan na Diyos. Isa ito sa katotohanan na nagbibigay sa atin ng katiyakan ng makapangyarihan niyang pangangalaga sa atin bilang mga kabilang sa kanyang bayan. Isa sa mga halimbawa na ginagamit ko kapag nais kong i-illustrate yung pagiging walang hanggan ay yung cardinal directions. Ilaga, timog, silangan, kanluran. Kapag pinahak mo yung ilaga papuntang timog, makakarating ka doon, and then vice versa. But technically, kapag pinahak mo yung kanluran papunta sa silangan, hindi ka matatapos around the globe. Bakit gayon? Kasi yung North Pole at South Pole ay tinataglay yung hilaga at timog. Walang ganon sa silangan at kanluran. Walang mga polo para maging hangganan nila. Kung sa ilalim ng sangnilikha, meron tayong kayang maunawaan na walang hanggan. How much more yung manlilikha na labas na saklaw ng sangnilikha. Siya ay walang hanggan sa kanyang kalagayan. Siya ay walang hanggan sa kanyang kapangyarihan. Tiyak niya tayo mapapangalagaan bilang mga kabilang sa kanyang bayan. Kaya pagtiwalaan mo yung pangangalaga ng walang hanggan na Diyos. Yan ang iyong gawin. Bigyan mo yan ng aplikasyon at huwag mo yan kaligtaan. Ito yung pagkukulang ng bayan ng Israel sa lumang tipan. Natutokso sila sa kanilang panahon na pagdudahan yung pangangalaga sa kanila ng Diyos from their questions sa verse 27. Kaya sa panahon na pinagdududahan natin yung pagmamalasakit at pangangalaga ng Diyos sa atin, bumalik tayo sa katotohanan na siya ang Diyos na walang hanggan. Hindi magbabago yung kanyang plano, yung kanyang pag-ibig sa atin. Hindi tayo malayo sa kanyang kamay, at hindi maiksi ang kanyang braso para abutin tayo dahil siya ay walang hanggan. Ang ating mga kinakaharap ay hindi lingid sa kanya. Kaya huwag nating pagdudahan yung Diyos dahil sa ating pagbabagong mga nararamdaman. At dahil sa ating mga pabago-bago na nararanasan, i-angkor natin yung ating paniniwala at ang ating pamumuhay sa kung sino ang Diyos na pinapakilala ng kanyang salita. Sapagkat sa gitna ng maraming mga sitwasyon na maaaring magbigay sa atin ng kalituhan, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Tama ang Diyos sa pagpapadala sa bayan ng Israel sa Babylonia. Dito sa ating talata, bilang warning sa kanila, righteous yung Diyos sa kanyang decision kasi nagkasala sila. Pero pansinin ninyo yung katotohanan, pinanatili ng Diyos. Yung mga tunay na Israelita, even in the midst ng parusa niya sa kanilang kasalanan, kasi
magbabago yung pag-ibig ng Diyos sa mga tunay na kabilang sa kanyang bayan. Alalahanin natin na yung nakaupo sa trono ay Diyos na walang hanggan. Kaya huwag natin ipalagay na mas marunong tayo sa Diyos kung paano natin aalagaan yung ating sarili. Aalagaan yung ating buhay pananampalataya. Alam ng Diyos na kanyang ginagawa. Tama ang lahat niyang pinahintulot. Alalahanin natin yung pagiging walang hanggan ng Diyos. Kaakibat yung katotohanan na ang Diyos na ito ay nagmamalasakit sa atin upang tayo ay hindi magduda sa kanyang biyaya na palalakasin niya tayo sa ating pananampalataya upang maging matapat at tayo ay magtiyaga hanggang wakas. Ang Diyos ay walang hanggan at siya ay walang hanggan sa kapangyarihan. Ito ay mahalagang katotohanan upang hindi tayo magpadala muli sa anumang tukso ng pangingina ng kalooban, muli sa anumang tukso ng pag-aalinlangan sa kung sino ang ating Diyos. Dahil siya ay Diyos na nagmamalasakit sa atin, hindi siya nagbabago dahil siya ang Diyos na walang hanggan. Sa aklat ni A.W. Tozer na pinamagatang The Knowledge of the Holy, isa ito sa mga aklat about the doctrine of God, binigyan niya na atensyon yung pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga tinubos. Para kay A.W. Tozer, kaaliwan ito sa buhay pananampalataya, yung malaman mo na ang Diyos ang mangangalaga sa iyo, sa iyong buhay pananampalataya. Let me read the words of Tozer. With the goodness of God to desire our highest welfare, the wisdom of God to plan it, and the power of God to achieve it, what do we have? Ano pang hahanapin natin kung ang Diyos ang mangangalaga sa atin bilang mga mananampalataya? Hindi ito figment ng ating imagination. Reality ito. Aalagaan ng Diyos ang mga kabilang sa kanyang bayan. Tutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay pananampalataya at iingatan sila hanggang wakas ang Diyos sa kanyang katangian. Subalit dalawang bagay na mahalaga din makita natin dito sa talata na mas marami yung detalye, ang Diyos sa kanyang pangako. Kasi yung katotohanan ng pangangalaga ng Diyos, hindi lamang subject na inyong pinapakinggan ngayon, na para bagang estranghero tayo, dapat lamang nating malaman. Pinapaunawa ng remaining details ng ating talata yung pangangalaga ng Diyos na nararanasan. Kaya mahalagang makita ang Diyos sa kanyang pangako. Yan yung sinabi ng verses 29 to 31. Malinaw na pinapakita sa atin yung Diyos ang pinagmumulan ng saganang kalakasan na higit sa kalakasan ng sinumang tao. Gaano man siya kapangyarihan, gaano man siya kayaman sa sanlibutan, hindi magtatapatan ng sinumang nilikha ang saganang kalakasan na mula sa Diyos. Yan yung malinaw natin makikita. Subalit ngayon din, may isa pang paghahambing na ibinigay si Yahweh bilang mensahe ni Propeta Isaiah. Inihambing din dito yung mga pinakamalalakas na tao, subalit maaaring mapagod, at ang mga tao ng Diyos na nagtitiwala sa kanyang pangako na kung saan dahil dito patuloy silang lumalakas. Yan din yung pagkukumpara na nakita natin dito. Kahit gaano kalakas yung isang tao, physically manghihina siya.
But in comparison sa isang mananampalataya na nagtitiwala sa katuparan ng pangako ng Diyos, ang sinabi ni Yahweh kay Isaiah, sila ay nangalumalakas sa kanilang pananampalataya. Nariyan yung mahalagang detalye, yung naghihintay sa pangako ng Diyos. Ito ay nagpapakita sa atin ng uri ng pamumuhay na may kumpiyansa sa mga pangako ng Diyos. Dahil ang nagtitiwala sa katuparan ng pangako ng Diyos ay ipinagpapalit ang kanilang mga kahinaan para sa isang tunay na lakas na hindi kinakapos. Tunay na lakas, nagpalakas daw ng palakas, ayon kay Yahweh. Kaya nariyan yung imahe tungkol sa agila, nariyan yung imahe patungkol sa pagtakbo, nariyan yung imahe patungkol sa patuloy na paglakad na sumisimbolo sa lakas na ibinibigay ng Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanyang pangako. Ayun yung epekto ng pangako ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano, yung pag-aalaga ng Diyos na nagpapalakas sa pananampalataya ay nararanasan ng mga tao ng Diyos na nagtitiwala sa katuparan ng Kanyang pangako. Anong pangako ng Diyos na nalalaman mo? Anong pangako ng Diyos na sa kasalukuyan pinagkakatiwalaan mo? Kung wala kami isagot, marahil isa yan sa dahilan ng pagiging matamlay natin sa buhay pananampalataya at mabilis tayong maapektuhan ng mga tukso ng kasalanan at ng mga problema sa buhay. Napakatamis ang mga pangako ng Diyos at gagawin niya yung mga pangako ito. Higit pa sa kayang ialok ng sanlibutan at lahat ng mga kayamanan nito. At sinasabi ng Diyos, ito'y para sa iyo, bilang kabilang sa Kanyang bayan. Alam natin na yung Diyos lamang yung pinagmumula ng tunay na lakas sa pananampalataya. Hindi tayo makakapagpatuloy sa pananampalataya sa ating sariling pasya at sariling mga abilidad, mga kapatid. Tanging ang Diyos ang makapagpapanatili sa atin laban sa mga pagsubok at mga hadlang at mag-iingat sa atin hanggang sa wakas. Kaya bilang isang Reformed Baptist na iglesia, malinaw natin pinapanindigan yung biyaya ng Diyos na mag-iingat sa atin hanggang wakas. Tinatanggi natin yung tinuturo ng ibang mga may hawak ng Biblia na yung tao yung magpapanatili sa kanyang sarili sa kalagayan ng kaligtasan. Tinatanggi natin yung mga pagtuturo ng iba na may hawak ng Biblia na kailangan ng kooperasyon ng Diyos para sila'y mapanatili sa kalagayan ng biyaya na pagtuturo ng Arminianism sa kanilang conditional preservation. Hindi gayon yung pagpapanatili ng Diyos. Ito ay nakasalalay ng lubusan sa kanyang biyaya. At dahil doon, lahat ng kanyang mga iniligtas ay maiingatan. May ganitong biyaya yung Diyos na hindi natin dapat pagdudahan. Dahil hindi babalik tayo sa katangian kung sino siya. Siya ang Diyos na walang hanggan. Kaya walang hanggan yung kanyang kapangyarihan para ingatan tayo. Huwag natin pagdudahan ito. Subalit itong Diyos na walang hanggan sa kapangyarihan that will keep us until the end. Pinagtakda rin ng mga ordinaryong paraan, mga kapatid. Maging matapat tayo sa mga pribado natin observance ng means of grace. Maging matapat tayo sa pagdalo sa ating panambahan. Maging matapat tayo sa ating pagdalo sa pulong panalangin ng lugar na iglesia dahil mga paraan iyan ng biyaya para ingatan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa panahon ni Isaiah, hanggang sa katuparan ng pagkatapon sa Babylonia, may mga natirang tunay na mga mananampalataya during that time. At naingatan sila sa pananampalataya dahil sa kanilang pagtitiwala, mangyayari yung future
restoration na pinangako niya. Manatili sila sa pananampalataya sa gitna ng hirap ng Babylonian exile. Sapagkat pinapalakas tayo ng mga pangako ng Diyos. Kasi bigyan ko kayo ng halimbawa na mas marahil, mas pamilyar sa inyo. Sa Bagong Tipan, alam natin yung paghihintay ng mga karakter sa sulat sa Ebanghelyo tulad ni Simeon at Ana. Sa kanilang katandaan, hindi lumipas yung kanilang pagtitiwala sa Diyos at yung pananampalataya nila sa pangako na darating ng Mesiyas at nahawakan nila yung sanggol na si Jesus. Bakit sila nanatili sa pananampalataya? Alam nilang mangyayari na darating ng Mesiyas. Even in the midst ng napakahirap na kalagayan sa Bagong Tipan na sila ay nasa ilalim ng Roman Empire, napanatili sila na matatag sa pananampalataya, malakas sa pananampalataya hanggang sa wakas ng kanilang buhay dahil sa pagtitiwala nila sa pangako ng Diyos. Mahalaga sa buhay natin iyan bilang mga mananampalataya. Sa panahon ng katuparan ng mga mananampalataya ay hindi dapat maalis sa pananabik sa katuparan ng pangako ng Diyos. Dahil yung mga pangako ng Diyos, katulad ng darating na kaluwalhatian, magpapalakas sa atin iyan. Bilang mga Kristiyano, kahit pa sa gitna ng pagdurusa, dahil we can compare naman yung mga paghihirap sa kasalukuyan, temporary naman. Sa kaluwalhatian na walang hanggan na tiyak na darating sa mga nakay Kristo Jesus. Napapalakas tayo sa mga ganong pangako ng Diyos at gawin natin yan sa maraming mga pangako ng Diyos na matatagpuan sa Kanyang salita. Kaya sa kabila ng mga kinakaharap nating kahinaan, kayo man ay bilang isang kongregasyon dito sa Lumban at sa inyong mga individual na mga pakikibaka sa pananampalataya, pinapaalalahanan tayo na maaari kayong palakasin ng Diyos sa inyong pananampalataya sa magitan ng pagtitiwala sa Kanyang mga pangako upang tayo ay tumanggap ng kalakasan na pumapailang lang sa mga pagsubok. Kalakasan na nagdudulot sa atin ng tibay na tumakbo sa pananampalataya. Kalakasan na nagdudulot sa atin magsiyaga na maglakad sa buhay pananampalataya hanggang wakas. Yung mga mabubuting salita ng tao na nagmamalasakit sa atin, malaking encouragement yan sa ating buhay, mga kapatid. Malaking encouragement yan sa ating mga layunin in this life. Yung good words ng mga tao na talagang nagmamahal sa iyo. Encouragement. Kung may gayong epekto yung salita ng tao, nauunawaan niyo ba yung dakilang epekto ng mga salita ng Diyos? Especially sa Kanyang mga pangako kung paano kayo na kayang palakasin ang mga ito sa inyong malagayan sa pananampalataya. May encouragement from the promises of God. Pagtiwalaan natin iyan, mga kapatid. Kaya magpatuloy kayo sa prioridad ng pagkaunawa sa salita ng Diyos upang lumawak pa kayo sa karunungan tungkol sa mga pangako ng Diyos. Magsikap kayo dito bilang lokal na iglesia na nasa gitna ngayon ng pangangailangan. Sana gawin yung patuloy ng prioridad ang salita ng Diyos upang umilay sa wisdom
ng mga pangako ng Diyos. Napakarami niyang mga pangako na magpapalakas sa ating pananampalataya. At yung mga pangako na iyan, maghahayag sa atin ng dakilang habag ng Diyos. At gayon din, ng lalim ng kanyang biyaya sa atin. Sa kabila ng mga hindi tayo mga karapat-dapat. Amen. Hanggang sa kasalukuyan, wala naman sa atin na makapagsasabi, ang swerte mo, Panginoon, naging Kristiyano. Walang ganun. Kasi we all sa grace lamang ng Diyos. At yung mga pangako niya, doon tayo tinutulak. Makunawaan natin yung heights ng kanyang pag-ibig, greatness ng kanyang mercy, lalim ng kanyang grace. Dahil yung mga pangako na ito ay tinuturo tayo sa Diyos na makapangyarihan na kayang kumupad sa mga ito, hindi nawawala ng kabuluhan ng iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Dahil tiyak na mangyayari ang mga iyan. Kaya may buong kalakasan sa pananampalataya ang mga nagtitiwala sa pangako ng Diyos. At dahil sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, may higit tayong aplikasyon kaysa sa mga saints ng lumang tipan na nagbabasa ng Isaiah. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako, nagdarating si Kristo, kaya lahat ng mga pangako ng Diyos kay Kristo, yes and amen, according sa New Testament. Kaya mahalaga para sa atin na matutong hanapin yung ating lakas sa pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Dahil ito yung paraan ng Diyos para palitan niya yung marami nating kahinaan ng kalakasan para sa ating pananampalataya. Maraming iba't ibang mga hamon sa buhay pananampalataya. Kulang yung aking oras dito sa sermon para inyong mirate yung mga iyan. At marami, wala pa akong idea sa bigat ng inyong pinagdaanan bilang iglesia dahil sa inyong kasalukuyang pinakaharap. Pero huwag nating pagdudahan ang kalakasan na maibibigay ng Diyos sa atin mula sa kanyang mga pangako. Maraming iba't ibang mga hamon sa buhay. Subalit, huwag tayong panghinaan ng loob. Nawa, magabayan tayo talagang matuto at bigyan ng aplikasyon sa ating mga buhay na hanapin yung ating lakas sa buhay Kristiyano sa magitan ng pagtitiwala sa mga pangako ng ating walang hanggan na Diyos. Upang ang pagkapagod mo ngayon sa buhay Kristiyano, pagkahapon mo ngayon, at panghihina ng kalooban sa buhay Kristiyano, mapalitan ng tunay na lakas upang muling mapanariwa ang sigasig at pagmamahal sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang kalooban. Gusto ko yung bigyan ng halimbawa sa kasaysayan. Si David Brainerd, isang Amerikanong misyonero noong 18th century, pamilyar siya sa marami sa inyo. Naglingkod lamang siya sa loob ng 4 na taon. Dahil pumanaw siya dahil sa tuberculosis. Subalit, ang taong ito, tagapaglingkod na ito, labis na ginagalang si Jonathan Edwards. Dahil sa katapatan ni Brainerd at kanyang devotion sa Diyos. In fact, si Jonathan Edwards yung unang sumulat ng kanyang biography na hanggang ngayon kapag binasa, talagang encouraging sa buhay pananampalataya at paglilingkod sa Diyos kahit may mga sakripisyo. Alam niyo po ba yung naging kalakasan ni David Brainerd sa napakahirap niyang paglilingkod sa gitna ng sakit? Yung wisdom na tinuturo ng ating panata, mga pangako
bigyan ko kayo ng halimbawa. Narito yung pangako ng makapangyarihang pagsulong ng kaharian ng Diyos. At nasa isipan niyo ni David Brainerd sa huli niyang sandali nang lumabas siya sa tahanan ng mga Edwards. Kasi kahit sa mahina niyang kalagayan at sa masakit niyang pakiramdam in the midst of tuberculosis for him, gusto kong sambahin ang Diyos. Sasamba siya. Yung purpose ang huli niyang paglabas sa bahay ni Jonathan Edwards. Gusto kong sitasin yung kanyang sinabi kay Edwards, ang pagsulong ng kaharian ni Kristo, kung saan namatay at nagtiis ng labis ang minamahal na manunubos ko, iyan yung lalong nagpapanagit sa akin. Ayan ang epekto ng mga pangako ng Diyos kapag kakatiwalaan natin ito sa pananampalataya. May lakas na matatagpuan sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa lahat ng ating kahinaan at kahit pa sa gitna ng mapanghamong panahon, tiyak na aalagaan tayo ng Diyos na tumigtas sa atin. Subalit gusto kong wakasan ng aking sermon, naging sa mga nasa kalagitnaan natin na hiwalay sa Panginoong Kristo. Napapakinggan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng mensahe sa hapong ito. At iyan ay kumukompronta sa iyo ng reality. Imposible sa tao ang kaligtasan sa kanyang sarili. Hindi mo yan makakamit sa iyong sariling pagsisikap at sa mga magagawa sa iyo ng ibang tao, gaano man sila ituring bilang mga santo. Subalit ang may sagot sa pangangailangan ng ating kaligtasan, ang makapangyarihang Diyos lamang na sa Kanya ay walang imposible. Kaya ang gawin mo, magpasakop ka sa pamamaraan ng makapangyarihang Diyos para sa iyong kaligtasan. Dahil ipinagkaloob niya yung only Savior na kapantay ng Diyos bilang walang hanggan, subalit nagpailalim sa pagbabago. Humarap sa pagdurusa, kahirapan ng buhay hanggang sa punto ng pagpapako sa krus ng Kalbaryo, at iyan ay para pawiin ang poot ng Diyos para sa mga makasalanan. Si Jesucristo ang tanging tagapagligtas. At kung siya'y napakinggan mo kaninang umaga, nananatiling matigas ang iyong puso, huwag kang manatili sa ganyang kalagayan. At kung siya'y napapakinggan mo sa hapon ito, tinatawag ka mismo ng Diyos sa kanyang otoridad na nag-uutos sa iyo, magsisi ka sa iyong kasalanan at sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Siya ang hari ng mga hari at walang hanggang pastol ng kanyang bayan kahit sa gitna ng mapanghamong panahon. Kaya silang ingatan ang talagaan hanggang wakas. Kayo po ay magdalangin. Aming dakila at banal na Diyos, kami po ay papakumbaba sa iyong katotohanan na patuloy mong inihahayag sa amin sapagkat napakapalad ng iyong mga tinumbos. Meron kang pangako ng kaaliwan sa gitna ng aming pagdurusa at paghihirap sa buhay na ito na realidad ng kasalanan. Meron kang pangako na tiyak mong maiingatan ng mga iniligtas hanggang sa wakas at patuloy mong binibigyan ng diin ito sa amin. Sa magitan ng katotohanan, ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa amin. Kaya tiyak na bibigyan mo kami ng kaaliwan, bibigyan mo kami ng pag-ingat hanggang wakas bilang mga kabilang sa iyong bayan. Kami nga po dalangin na ikaw ang siyang mag-alis ng anumang pagdududa namin sa iyong kapangyarihan, pagdududa namin, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa halip sa pagitan ng mga mapagpalang katotohanan nito, kami ay talagang magkaroon ng kagalakan na sumunod sa iyo bilang aming Diyos. Magpuri at maglingkod sa iyo bilang aming Diyos, hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, kundi kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi lamang sa panahon ng kalusugan, kahit sa panahon ng kasakitan. Sapagkat mayroon kami mga pangako na mula sa iyong salita.
meron kami kaaliwan na mula sa iyong biyaya. May biyaya kang nag-iingat sa amin. At meron kami walang hanggang kaluwalhatian na diyak na darating bilang mga tinubos ng Panginoong Jesucristo. O napakapalad ng mga pinagkalooban mo ng buhay na walang hanggan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaaliwan sa aming pananampalataya, biyaya na magpatuloy ng may katapangan sa iyo sa pagsunod na din sa pagtutungkol. And we want to remember also those who are apart from the Lord Jesus Christ. Huwag mo silang hayaan na maging matigas ang kanilang mga puso. Sali kumilos ka dahil sa iyong biyaya para papurihan ang iyong pangalan na kahit sa pinakamasama na makasalanan, kaya mo magpatawad at maglinis na kasing putik ng niebe na tulad ng iyong sinabi. Magbigay ka ng buhay na walang hanggan sa aming mga bisita at sa aming mga anak na walang kay Jesus Cristo. Gawin mo, Panginoon, ang mga bagay na ito, humble each and every one of us. Glorify your great and holy name in our midst. We pray all these things. In Jesus' name. Amen. Sabay po tayo lahat sa ating posisyon. Tangan niya.
Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakan niya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan, bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Si Jesus aking kaibigan, siya ang lahat sa akin. Di nagtataakin, bakit sa akin? Siya ang liliw ng libis sa kanya natagpuan, panlinis at kasayan at kasampal. Sa aking kalungkutan, siya ang kaaliwan, siya ang laging karamay at kanlungan. Siya ang liliw ng libis, siya'y tala ng umaga, di nagkakaakit, bakit sakit siya? Ang aking kapighatian ay kanyang binata, sa tukso'y nakiparay at tibay siya. Ang lahat tinalikuran, lahat ng Diyos-Diyosan, aking puso'y tiwalang iingatan. Bukod si Satanas na lahat na ng sakit,